Gusto ni dating Senador Laila de Lima, si Vice President Sara Duterte, na mag-resign ito bilang Secretary po ng Department of Education. Magkadalaya lang ni de Lima. Ang dami niya ng mga remarks dito ha. Aktibo na ulit sa politika itong si dating Senador Laila de Lima at may panawagan pa ito ha. Pinagre-resign si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Bakit kaya? Aba, syempre to the rescue ang kaibigan ni VP si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dream on. Bala ka dyan. Asa pa. Amy Marcos rejects De Lima's call for Sara Duterte's resignation as DepEd chief. According niya sa Politico.com, yan yung kanilang headline dito. Bakit ba gusto ni Laila De Lima pag-resignin itong si VP Sara Duterte? Kalalaya niya lang eh. No? Bakit aktibo agad? Anyway, karapatan niya naman maglabas ng opinion. Pero tingnan natin kung valid ba ito. Nakatikip tuloy ito kay Vice President, kay Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos scoffed at the call of former Senator Laila de Lima that Vice President Sara Duterte should resign as Secretary of the Department of Education for opposing the resumption of peace talks with the Communists. Kung inyong matatandaan ka, Coffee, naglabas po ng executive order si Pangulong Bongbong Marcos no, na magbibigay nga ng amnesty. Actually, pinagpapatuloy na lang ito eh. Ginawa na ito during the term of former President Duterte, itong paggagawad ng amnestiya. Duterte time, ginagawa na yan. No? Napasulang yan kasi maliit lang, short lang yung period, 1 year lang. And then, dahil sa issue ng executive order na yan, nasabi din doon na magre-resume, merong agreement no, na ipinapahayag ng gobyerno na willing silang mag-resume dito sa peace talks ng mga makakaliwang grupo. Pero sabi ni VP Sara dito, parang ano ito nakikipag-transact ka ulit sa mga devil at hindi siya sangayon dito sa peace talks na ito. Dahilan para maglabas ng opinion dito si dating Senador Laila de Lima na parang kung i-oppose ni Vice President Sara Duterte, kung patuloy niyang tututulan itong peace talks na ito at hindi siya dapat maging secretary ng Department of Education. May punto ba si Laila de Lima dito? Sige, share nyo dyan sa ating comment section. Basahin natin yan yung inyong mga opinion dyan. Dream on, the sister of President Ferdinand Marcos Jr. said in an ambush interview at the Senate on Wednesday, December 6. Yan po yung pahayag dito ni Senator Amy Marcos. Dream on lang daw. Senator Amy said it was normal for the country's top leaders to disagree on policy, adding that it all boils down to respecting differing opinions. So malinaw ang punto dito ng senador. Magkaiba man po ng opinion si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte, pangkaraniwan daw yung nangyayari. Magkaroon ng magkaibang opinion o magkasalungat na opinion patungkol po sa mga polisiya ang top leaders. At ang kinakailangan lang dito ay irespeto yung pagkakaiba ng mga opinion. She denied that the ruling Unity Coalition is breaking up following the Marcos administration's peace talks with the Reds in the Duterte's camp's opposition to it. Kasi yan ang last week yan yung matulog na issue Ano ba itong Unity? Nabubuwag na ba ito? Unti-unti na bang natatapos ang karira ng Unity? Dahil unti-unti nang kumakalas si Vice President Sara Duterte. Yan yung kanilang mga speculations dito Kasi nagsimula na itong kumontra sa mga polisiya na gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito kayong pagre-resume ng peace talk. So akala nila, katapusan na ng unity, di ba? Pwede ka naman maging manatiling kaalyado kahit hindi kayo nag-agree sa bawat issue, sabi ni Amy. Mas maganda ngayon kasi talagang nadidiskusyon ang lahat. Points of view are being respected and honored, sabi ni Senator Amy. Pero syempre, medyo sensitive itong usapin na ito, ka-coffee ha. Medyo may limitasyon din kasi yung pag-respeto sa isang opinion, di ba? Lalo na kapag magkukos na yan ng tension. So, kailangan din balansehin yan. Vice President Duterte in a video statement urged President Marcos not to revive the peace talks as she called the Oslo Joint Committee with the Communists an agreement with the devil. On Twitter, sinabi po ni De Lima, recently released on bail from her last drug cases, said, Duterte, i-quote natin siya dito, ano yung mismong sinabi dito ni De Lima, should resign, si Duterte daw po ha, Duterte should resign as DepEd Sec if she keeps on publicly opposing PBBM's cabinet policy decisions that have nothing to do with DepEd. The problem with VP Sara's statement against the peace talks is this, she is still a member of the cabinet, according dito kay De Lima. Peace talks is not within the core competence of her portfolio, DepEd Secretary. Medyo masakit yung na statement na ito ha, na binitiwan ni De Lima. Unang-una,
Miyembro daw po siya ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at ino-oppose niya yung policy ng administrasyon at wala itong kaugnayan sa DepEd. So dapat mag-resign siya dito dahil wala ito sa kanyang kakayahan o sa kanyang competence ka-coffee, sa core competence ni Vice President Sara Duterte na magsalita ukol sa bagay na ito. Medyo attention ito Ano sa tingin ninyo ka-coffee? Sige. Joel De Jongoy, Lacson, magandang gabi po sa inyo. Ito, mga kontra na ito. Sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Yan. Solido PBBM, suporta tayo sa gobyerno natin, sabi ni Joel De Jongoy. Correct. Kasi pag nagsaksi ng gobyerno, magsasaksi din po yung mga kababayan natin dyan. Si Sara, kontra lang ng kontra. Kontra sa pagpapalakas ng military natin. Iba ang inatupag imbis na sa DepEd, sabi ni Nora Elong. Yan. Kasi tama ito, sinasabi ni Ifi Mapinuk, no? Nasa NTFL kak si Sara, dapat alam niya ang nilalaman ng amnesty at peace talks. Iba ang peace talk ngayon kasi walang agreement, basta isuko ang arabas nila at bibigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Yun na lang, medyo napupulaan nila dito si VP Sara. No? Kasi parang ang gusto niya, ipagpatuloy na lang yung nasimula ng NTFL Cup, which is maganda rin naman talaga yung accomplishments ng NTFL Cup dito. Pero syempre, yung peace talks, pang matagalang ang nakikita ng administrasyon dito, ito yung pang matagalang solusyon para ma-address itong armed conflict sa Pilipinas sa mahabang panahon. Kasi doon matagal na talaga, matagal na may peace talks, pero hindi ka naman talaga sasucceed itong mga usapang pangkapayapaan ito. Pero this time, ba't na naman natin? Baka naman, ang amnesty naman ay dun lang sa mga kwalipikado na walang mabibigat na nagawang krimen. Exactly. At mag-a-apply pa rin po yan, deliberate pa yan, aaralin. Kasi kapag yung crime mo against chastity, hindi ka covered nitong amnesty. At may mga piling grupo lang din po yan na kasama dito. Hindi lahat ng rebel groups kasama na mabibigyan dito ng amnesty. And again, sinimulan po yan, panahon pa ni Duterte, di ba? Ito, nag-issue ng executive order yan. Ang problema, napasok nga lang within 1 year itong pagpaprocess ng amnesty no, para sa mga grupo na gusto magawa ng amnesty. Itong bagong executive order na ito, more of continuation lang ito at mas detailed, mas comprehensive lang itong executive order na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Yung National Amnesty Commission, mas malinaw ngayon no, yung magiging function ng NAC, ng National Amnesty Commission sa bagong executive order na ito. Ka-coffee, hindi aalisin ang NTFL CAC, andyan pa rin yan at no ceasefire. Exactly, ka-coffee. Wala naman din sinabi dyan. Diba? Another way lang din ito ng pag-address dito sa matagal ng armed conflict dito sa Pilipinas, itong pagre-resume ng peace talks. Wala tayong maasahan dyan. Di nagbabasa na di binasa yung matatag curriculum na pirma lang ng pirma. Sabi ni Nora Elo, teka, mukhang Gina ka dito Nora Elo kay Vice President Sara Duterte Parang ayaw niya ng kapayapaan, sabi ni Ma'am Nilda Galvez. Anyway, sige, i-shoutout din natin yung mga ka-coffee natin sa Facebook na kikinig sa atin, si Eduardo Eugenio. Happy viewing po sa inyo December Zaragoza. December na, malapit ng Pasko Ilang araw na lang po yan. 15 days, 14 days to go. May Christmas na yan. May paparol na tayo dyan. Nakikita niyo dyan. May pulang parol tayo dyan. Fernanding Ampanya Kalakal. Happy viewing po sa inyo kay Noriel Galyaro Barrio. Shoutout po sa inyo lahat nasa Facebook na kikinig sa atin. Shoutout po sa lahat ng ka-coffee natin. Baka hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like ka-coffee sa ating Facebook page. Yan, click lang po yung follow at i-click lang po ang like. At kung kayo nasa YouTube, i-click lang po ang subscribe. Alright, kunin nyo na yung kape. Ka-coffee, may isa pa po tayong topic.